Yun, magandang gabi po sa inyong lahat, Batang Maynila to it's. Eto, update lang po tayo dito kay Manong Tulonges. Eto nga dating pulis, isang retiradong pulis na ang ginawa ay tinutukan ng baril etong isang siklista. Dahil nagkasabitan daw sila sa daan. Paano kayo hindi magsasabitan? Luwag-luwag ng kalsada, etong Tulonges na to nandoon sa bike lane. Magkakasagian talaga kayo kasi yun na nga lang dinadaanan ng bisikleta yung bike lane Tapos nung ka pa dadaan, talaga magkakasagian kayo. Ba't hindi ka dito sa kalsada dumaan, doon sa talagang daanan ng mga sasakyan? Para walang sanang nangyaring sagian. Kaso sinisiksik mo yung sasakyan mo doon sa bike lane. Talagang magkakasagian kayo. Tapos ngayon, ang gagawin mo, ikaw pa itong magiging feeling biktima sa nangyari. Sino ba to? Sino ba tong Tulonges na to? Dapat mabanggit yung pangalan na ito para sumikat Eto, si Wilfredo Gonzales. Dating membro ng CIDG diyan sa Quezon City Police District. Sikat na sikat ka na ngayon. So ito, nagsalita na nga. Pati si Chel Jokno nagsalita na. Kasi pa-feeling biktima itong si Wilfredo Gonzales, alam naman ng mga tao kung sino talaga yung may kasalanan. Ito si Attorney Chel Jokno, sabi niya, nagkainitan lang sa daan, magkakasana agad at magbabantang mamaril. Masama talaga yan at maituturing na krimen ng grave threats sa revised penal code. Ang mga may lisensyang humawak ng baril ang dapat sabihang maging responsable. Ayan ang sabi ni Atty. Chel Jokno. Kasi alam nyo, itong Tulonges na to, itong si Wilfredo Gonzales, ang kapal na muka. Pinagsabihan pa yung mga vlogger, yung nag-video na maging responsable daw dun sa ina-upload nila. At sabi nga niya, kakasuhan niya dahil sinira daw yung reputasyon ng kanyang pamilya. Pero hindi niya iniisip na kaya nasisira ang reputasyon ng kanyang pamilya dahil sa kanya mismo, sa kagagawan niya na ipinapasa dun sa mga sa nag-video dun sa vlogger. Di ba sira ulo nga? Ito, paririnig ko sa inyo yung video na itong Tulonges na to na sinasabihan yung mga vlogger na maging responsable. Ito, pakinggan ninyo social media kayo. Sana yung mga vloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang puno-tuno. Maraming agad magko-comment. Nakita na kasana. Hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari, yung umpisa na mula sa ganun lugar, malayo, mahirap po yun. Yun ang po masasabi ko, sana maging responsable po tayo na vloggers. Alright, so yun yung sinabi na itong Tulonges na to. Ang sinasabihan pa niya tuloy ngayon na maging responsable yung mga vloggers. Pero siya, para pinapalabas niya, siya isang responsableng mamamayan. Responsableng Pilipino. Kapal na mukha, no? Grabe, no? Ang kapal, sobrang kapal na mukha. At sinasabi niya parang ang sama-sama akong tao. Siya pa yung naglabas ng hinanakit. Naglabas pa siya ng hinanakit. Feeling niya, inaapi siya. Parang sama-sama ako naman tao. Kung usgahan niyo naman ako, sobrang sama-sama ako naman. Ba't ba tingin mo sa sarili mo mabuti? Pagkatapos ng ginawa mo, ano ba gusto mo maging tingin sa'yo ng mga tao mabuti? Ano ka, bayani? Na dapat ipapurihan? Sira ulo pala to ito, sabi niya, kakasuhan niya raw yung vlogger na nung mga oras na yon ay may hawak na camera. Ano po ito biglaang nangyari. Hindi naman ito pinlano nung vlogger o nung sino mang may hawak ng camera Ano ba, kala niya sinusundan siya? Sinusundan pa siya nung nag-camera? Hindi biglaang nangyari yun Nung nangyari yung ginawa niyang katulonggisan, eksakto, nandoon yung tao na yun at merong kamerang hawak. Hindi naman yan sinadya
Kasi sinasabi niya, nasisira daw ang kanyang reputasyon dahil dun sa video. Hindi naman yun ang video ang naging dahilan kaya nasisira reputasyon niya eh. Nasisira yung reputasyon niya dahil sa kagagawan niya. O sabi, pwede bang kasuhan yung vlogger? Unang-una, sila ay nasa public place. At no reasonable expectation of privacy by any means or any stretch. Any video and uploading thereof would not have been covered by data privacy laws. Hindi pwedeng sabihin na na under ito ng data privacy kasi nasa public place sila. At dagdag pa raw, kung totoong in government service pa siya, itong nanutok na Tolonges, at siya ay on duty during that time, wala talagang may expect natin na privacy dun sa performance of his duties. At sabi niya, paninira daw o slander daw. Ginagamit daw yung video para atakihin yung kanyang honor. Merong honor pa ba itong ganitong klaseng tao? Itong video na to, kinonvey lang nito yung nangyari. So, paano masisira ang dangal mo dahil sa video? Nasira ang dangal mo dahil dun sa action mo na nakita dun sa video. At mayroon pa sinasabi sila mga wiretapping, recording of private conversation without consent of all parties to the convo. Kasi di ba, na-record yung konti pero hindi masyado eh. Ang video nga barely caught yung usapan nila dun sa public place eh. So, hindi mo masasabi na na ito ay may kinalaman sa wiretapping. So, walang kaso. Suma total, walang kaso. Tinakot ang vlogger kasi napahiya ang nanutok ng baril at posibleng ikasira ng reputasyon niya at ng pamilya niya, which would have been no one's fault other than his own. Etong Tolonges na to, ang dami niyang sinisisi. Kung tutuusin, ang may kasalanan ay siya lang yung sarili niya. Masyado kasi mayabang eh. Kasi may baril eh. Sabi tuloy nila, ganito talaga sa Pilipinas. Madaling mambraso ng maliit basta may ma-impluwensya ka. Kahit nga daw nung press con ito, paano natin masasabing ma-impluwensya? Ang nangyari dun sa press conference sila parang yung mga pulis doon, yung mga uniformado ron, parang yun pa ang mga naging defense counsel Yung pa naging tagapagtanggol diba? Dapat ang pinagtatanggol nyo yung naagrabyado. Hindi yung porke kaparehas yung pulis. Kinakampihan nyo, dinidepensahan ninyo. At good luck na lang, mabuti na lang merong attorney Raymond Fortun. Nako, walang kawala to, it's yung kanyang criminal law expertise. Ito ay enough na para etong Tolonges na to ay mabigyan at masampulan. At sabi niya, di ba, narinig natin, hindi nyo naaman alam yung nangyari. Hindi naman daw alam na nangyari, basta na lang ipinost yung video, nung huli na, pero bago pa yon meron pa raw nangyari. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang kung meron akong paniniwalaan dito sa dalawang ito, dito sa siklista at dito sa sa Tolonges na nanutok, ang paniniwalaan ko yung siklista. Hindi itong na to, mayabang na retiradong pulis na ito. Ano ba nangyari bago yun? Ito mismo galing dun sa sa siklista. Actually ako pa ang nagbigay ng 500 dyan. Di ba ang kapal na mukha? Nandun siya dun sa bike lane na dapat wala siya sa bike lane. Nagkasiksikan, nagasgasan yung sasakyan. Pero mo siningil pa itong siklista ng 500. Dahil sa gasgas daw ng kotse niya. At sobrang litong-lito na itong siklista. Alam niyo kung nasaan sila? Saan sila kinuha ng saan sila? Kasi sabi, nagkaayos na raw Actually, hindi nagkaayos. Pinilit na ayusin. Pumunta sila dun sa saan ba sila pumunta? QCPD. Mga kasamahan niya dati yun So yung siklista walang kalaban-laban. Kaya yung mga pulis, alam niyo, nakakaano na parang
nakakawalang tiwala na sa mga pulis. Kasi kapag pulis ang medyo nakalaban mo, yung mga tao takot na magreklamo eh. Kasi ang kakampihan nila yung kapwa nila eh. Oh. At tulad nito, biro pumunta siya, kasamahan niya yung nandun, pinunta. Oh. Eh di kinampihan ng mga kasamahan niya dati, syempre yung tulonggis silang kasama kasi pare-pareho sila tulonggis eh. O pinagbayad ng 500. Ito tingnan nyo, kawawang-kawawa itong siklista. Itong matandang tulonggis na ito, okay lang kasi naka-aircon dun sa sasakyan eh. O, pero itong siklista, ang nagbabike, ang init-init, tas babanggain pa. O, naghalo na ang pagod ko at gutom. Nagsasalita dito yung siklista. Naghalo na ang pagod ko at gutom, kaya nag-usap kami para matigil na kasi mag-isa na lang ako na nasa police station. Biruin mo, siya na lang mag-isa. Tapos yung mga nandoon, yung mga kasamahan ng tulonggis. So matatakot ka na eh. Pagod ka na, takot ka pa. O, pinagkakaisahan ka pa. Biro napilitan pa siya magbigay ng 500. Ang gusto pa nga nitong tulonggis ito, ang bayaran daw 800. Kapal talaga na mukha nito. Matindi to. Sana hindi ka karmahin, Brad. Sana hindi ka karmahin, sinisingil 800 eh. Wala na nga siyang pera. 500 lang yung nabigay niya. Wala na kasi siyang pangkain. Sobrang nanginginig na siya sa gutom. Itong mga prosesong ito, napakatagal eh. Totoo lang. Nakakapagod po talaga to. Ayan, nanginginig na siya sa gutom. At pinapalabas na itong tulonggis na to. Itong si Wilfredo Gonzales. Tandaan niyo yung pangalan, guys. Wilfredo Gonzales. Pinapalabas niya, binangga ko eh. Di naman nangyari yun. Saka nasa loob siya ng bike lane, kaya tinapik ko ang sasakyan niya kasi mahuhulog na ako sa gutter. Tinapik niya yung sasakyan, pero man nanggigit-git siya, mahuhulog na siya sa gutter. Tinapik niya. Tapos ang ginawa nitong tulonggis na to, pagdating niya sa unahan, tumigil siya, pinagmumura niya ako kaya di ko na pinansin. Dumiretso na siya. Pagkatapos nagulat na lang ako, sinundan pala niya ako at tapos ginawan pa nila ng mga UP yung kotse na di ko naman ginawa. Ika nga, fabricated evidence. Ikaw ba kaya mong mayupi ang bubong ng kotse na nasa bike ka? Tapos nasa left side pa. Di sira ulo talaga to. Gumagawa talaga ng gulo. Gumagawa ng istorya. So ayun yung totoo nangyari. Tapos sasabihan mo yung vlogger, maging responsable. Ikaw ang dapat maging responsable dahil napaka-irresponsable mong mamamayan. Sa totoo lang. Nakakagigil to, grabe. Nakakagigil. Kaya sana alam ko nakasuhan na eh. Alam ko tutuluyan to eh. Tuluyan nyo to, Atty. Raymond Fortun. Tuluyan nyo to. Huwag nyo pong hayaan na makatakas dito sa ginawa niyang katulonggisan. Please lang, nakikiusap kami kay Atty. Raymond Fortun. Tuluyan nyo to, tuluyan nyo. Sabihan nyo yung kung nakakausap nyo yung siklista na sana huwag magpaareglo. Yung mga ganitong klaseng tao na imbis na humingi ng dispensa dun sa nagawa niya, ang ginagawa niya, biro man nagpa-press con, ginawa niya nga defense lawyer yung mga pulis na mga kasamahan niya dati, at imbis na yung dun sa station, sa police station, imbis na tingnan kung sino talaga ang may kasalanan, syempre kinampihan nila yung tulong silang kapwa pulis. Ngayon sinasabihan pa yung mga nakakuha ng video na maging responsable kasi pili niya sa sarili niya, responsable siya. Kapal na mukha mo. Sa imbis na tanggapin niya yung kasalanan niya, kung sino pinagtututuro, kasi malakas nga loob eh. Kasi yung mga tulonggis din na pulis na kasamahan niya, kinakampihan siya. Bisit. Grabe. So ayun mga kababayan, abangan natin kung ano pa yung susunod. Sana matuluyan ito. Sana matuluyan. Wag naman sana magpa-areglo. Kung ikaw yung siklista, nako, huwag ka matakot dyan. Marami kang kakampi. Nandito kami, yung mga kasamahan mong mga siklista.
mga responsableng mamamayan, kakampi mo kami, kasama mo kami, kaya huwag kang matatakot. Hayaan mo kampi-kampi ang mga pulis na yan, mga tulonggis na yan. Basta tayo nasa tama, hindi tayo matatakot.